Hindi na pwedeng naidahilan na politika lang ito. Hindi na pwedeng sabihin gawa lang ito ng DDS, ng kaliwa, ng dilawan, o pinklawan. Hindi na pwedeng isisi sa DPWH, sa nakarang administrasyon, o sa mga kontratista, sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19th Congress. Nasusunog po ang ating bahay. This house is on fire. Yes, Madam Speaker, this house is on fire. At ang masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Noong mga nakaraang kongreso, may mga apoy na. Ngunit sa 19th Congress, sadyang pinasiklab ang dambuhalang sunog. At ngayon, naglalagablab na rin ang galit ng sambayanan. Lalo na ng mga kabataan. Pakiramdam nila, sinusunog natin ang kanilang kinabukasan. Nakikita nila ang walang habas na pandarambog sa kabila ng kanilang kahirapan. Lumulubog sila sa baha at tanong nila ang kawalan ng gobyerno na dapat sa kanila'y nangangalaga. Samantalang ang mga pinuno at mga pamilya nila ay lantaran ng karangyaan at kapritsyo, Mr. Speaker, Madam Speaker. Kaya nadadamay po ang lahat. Bawat isa sa atin ay binabatikos sa ating kanya-kanyang mga distrito. Kaya hindi na po pwede ang business as usual. Hindi na pwedeng umasa na lilipas ang galit ng bayan. Hindi na pwedeng pagtakpan. Hindi na pwedeng magturuan. Kailangang isiwalat ang katotohanan, aminin ang pagkukulang, ituwid ang kamalian, at panagutin ang mga lumustay at nagsamantala sa kaban ng bayan. Mga kasama, linisin natin ang ating hanay. Magpatupad tayo ng mga matinding reforma kahit ang kapalit ay sariling pagsasakripisyo. Hindi na pwedeng naidahilan na politika lang ito. Hindi na pwedeng sabihin gawa lang ito ng DDS, ng kaliwa, ng dilawan, o pinklawan. Hindi na pwedeng isisi sa DPWH, sa nakarang administrasyon, o sa mga kontratista, sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19th Congress. Hindi po ako narito para humusga sa kadinuman. Bagkus nais kong kumatok sa inyong mga puso at konsensya. Baka naman sobra na talaga. Naniniwala akong pwede pa tayong magbago ng pananaw. Alalahanin natin sa gitna ng pagdarahop ng ating nila at kasaganaan natin, umaasa pa rin ang marami sa ating mga kababayan na maiaangat natin ang kanilang pamumuhay sa kabila ng sa kabila ng kanilang kahirapan. Marami pa rin sa ating mga kababayan na ang turing sa atin ay mga Diyos-Diyosan na kanilang kailangan. The corruption of insertions and diversions may have started in the past administration. But the conflagration unleashed by the 19th Congress is of a magnitude beyond comprehension. Ang mga insertion at diversions na ginawa ng ika-19 na Kongreso ay walang kapantay sa kasaysayan. Isang halimbawa ng mapanlinlang at inabusong anyo ng insertion ginamit upang pondohan ang mga proyektong walang tunay na benepisyo sa mga mamayan. Hindi plinano ng gobyerno at ng Pangulo, kundi siniksik para sa pansariling interes ng ilang makapangyarihang individual o pamilya. It's greed gone wild. 1.45 trillion. Yan ang kabuuang halaga ng insertion at diversions noong 2023, 2024 at 2025 General Appropriations Act. Minumungkahi ko po na magpasa tayo sa lalong madaling panahon ng isang batas na magpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, na itinatag ng ating Pangulo. Nakausap po ako isang miyembro ng ICI. Siya po ay nawawala na ng pag-asa. Kung siya po ay magre-resign dahil sa kakulangan ng kanilang ng poder, lalo pong mawawala na ng tiwala ang ating mamamayan. Sabi niya po that without contempt powers, we might as well just task the NBI and the Ombudsman to do the investigation. Hinihingi natin sa ating Pangulo na i-certify ito. At kung kinakailangan natin mag-special session
Gawin po natin ito. For the House Committee on Appropriations to submit all the documents relating to the 2023, 2024, and 2025 GAA to the ICC and make it open for public scrutiny.